Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. At ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino na isapuso ang bayanihan at pag-asa sa taong 2025. Bilang ng mga sugatan dahil sa paputok, umakyat sa 340 pero naturang bilang mas mababa ng 60% kumpara noong isang taon ayon sa Health Department. Rice branding, tatanggalin na ng Agriculture Department sa pagpasok ng taon para maiwasan na ang kalituhan sa presyo ng bigas. Silipin natin ang mga tinatawag na New Year babies. At ilang pasyalan at countdown sa Metro Manila, dinagsa. Una sa ating mga balita, bagong taon, bagong pag-asa. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsalubong sa 2025. Hinikayat niya ang mga Pilipino na harapin ng bagong taon ng may pag-asa at diwa ng bayanihan at pagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas. Aniya, ang bagong taon ay isang oportunidad para matutunan ng mga aral mula sa nakaraan. Bagamat dumaan sa matinding pagsubok ang bansa sa nakalipas na taon, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan na magkaroon ng pagkakaisa upang malampasan ang mga ganitong hamon. Magugunit ang 6 na malalakas na bagyo ang dumaan sa Pilipinas nitoong 2024 kung saan daan-daan ang nasawi at bilyong-bilyong piso ng halaga ng ari-arian ang nasira. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, umabot na sa kabuuang bilang na 340 ang naitala ng Department of Health o DOH na firecracker-related injuries mula December 22 noong nakaraang taon hanggang kaninang alas 6 ng umaga ng January 1 ngayong taong 2025. Kabilang dito ang 141 na mga bagong kaso ngayong araw. Dagdag pa rito ang 11 kaso mula sa late reporting. Ayon sa DOH, nananatiling mga kabataan pa rin ang biktima ng mga paputok. Karamihan sa mga kaso ay paggamit ng iligal na paputok, gaya ng boga, 5-star at piccolo. Samantala, inihayag ng Health Department na mas mababa ng 64% ang naitalang bagong kaso ng bisperas ng taong 2025 kumpara noong nakaraang taon. Sa East Avenue Medical Center, umabot sa 24 ang nasugod makaraang maputukan. Kabilang isang binatilyo na naputulan ng kamay dahil sa pinulot na paputok. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gavi Villegas ng PTV Manila. Isinugod kaninang tanghali ang 14 na taong gulang na lalaking ito sa East Avenue Medical Center matapos maputukan ng pinulot na hindi pumutok na mga paputok. Naputol ang kamay ng bata at nagkasugat-sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nalapnos rin ang ari nito dahil sa pagsabog. Sa tala ng EAMC mula December 21 hanggang kaninang tanghali, aabot na sa 24 ang bilang ng mga firecracker-related injuries sa pagsalubong sa bagong taon. Ang pinakahuling biktima ang 9 na taong gulang na babae na nagtamo ng gasgas sa talukap ng kanyang kanang mata dahil sa paputok na 5-star. Aabot sa 4 ang dinala nitong bisperas ng bagong taon habang 8 naman ang dinala simula kaninang hating gabi. Sa mga bago na biktima ng paputok, ang pinakabata sa mga ito ay 8 taong gulang na lalaki mula sa Montalban, Rizal na tinamaan ng 5-star sa kamay at kinailangan putulin ang daliri. Isa pang 8 taong gulang na lalaki mula naman sa Laguna na nasabugan ng boga sa muka pero nakalabas na ng ospital. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng EAMC na si Dr. John Polner na posibleng mauwi sa impeksyon dulot ng tetanus ang naputokang bahagi ng katawan kung hindi agad madadala sa ospital ang pasyente. Mula sa People's Television Network, Gavi Villegas para sa Balitang Pambansa. Hindi bababa sa 80 biktima ng paputok. Isinugod sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, ang ospital. Tiniyak ang kahandaan sa pagtanggap ng mga kaso ng firecracker-related injuries, lalo't inaasahang tataas pa ang naitalang bilang. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila.
Patak na alas 12 ng hating gabi kanina, kasabay ng pagsalubong sa taong 2025. Sunod-sunod rin ang dating ng mga pasyenteng naputukan dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRRMMC. Kabilang na sa kanila ang binatilyong si Clyde. Nakamotor lang daw siya at di niya namalayang may paputok palang sinindihan sa daan. Sobrang sakit po. Gumigirot. Hindi ko makapaliwanag yung sakit eh. Talagang sakit eh. Kala mo manhid yung ano ko eh. Manhid talaga siya, sir ha. Yung buong binti ko, manhid. Pero aniya, hindi raw niya alam kung anong paputok ang nakabiktima sa kanya. Pero dito sa JRRMMC, maraming mga naputukan pa rin ang biktima ng illegal na paputok. Hindi talaga natin napigilan yung pagbebenta, no? Kasi meron nagbebenta at mga kababayan natin bumibili din. Sa ngayon, umabot na sa 83 ang bilang ng mga naisugo dito sa JRRMMC nang dahil sa paputok. Nakahanda naman ang pamunuan ng ospital para sa mga susugo dito dahil sa paputok. Ang pinakamarami po natin is unknown po eh. Pero ibig sabihin hindi po alam do mga natamaan po kung ano yung paputok. So pero marami pa rin po mga illegal na na fireworks. Posible pang tumaas ang kasalukuyang bilang ng mga pasyenteng isinugo dito nang dahil sa paputok dahil madalas daw ay may mga nabibiktima pa ng paputok nang dahil sa pamumulot nito. Sa ngayon, wala pang isinusugo dito nang dahil sa ligaw na bala. Mula sa PTV ay Saya Mirafuentes, Balitang Pambansa. Patok pa rin sa maraming pamilya ang pamamasyal sa Luneta para ipagdiwang ang bagong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Mula Santa Maria, Bulacan, maagang nagtungo ang pamilya ni Bernadette sa Luneta Park para ipagdiwang ang bagong taon. Kasama rin nila ang pamilya ng kanyang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nakabisita sa park matapos ang mahigit 7 taon. Ito po yung napili naming lugar eh. Parang ramdam po namin yung saya pag dito kami. Sobrang saya po ng pakiramdam na magkakasama po kami dito sa Luneta. Ang pamilya Campos naman na balikbayan mula sa Canada, sa Luneta rin napiling i-celebrate ang bagong taon. Ngayon na lang din kasi sila muling nakapasyal sa sikat na pasyalan matapos ang 16 na taon. Bukod sa pamamasyala, magandang pagkakataon din daw ito para imulat sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas ang mga bata. Para may pakita ko sa mga anak ko yung kagandahan ng Manila, ng Luneta, at kung saan nagsimula kay Dr. Jose Rizal. Can spend more time with them, have more bonding time with them, and get to know each other even more. Iba talaga yung banding ng Pinoy. Iba yung pagka nasa sarili mong bansa ka. Sa datos ng pamunuan ng Luneta, halos 40,000 individual ang naitalang dumalo sa countdown sa pagsalubong sa bagong taon. Malayo sa higit 100,000 individual na kanilang inasahan. Umabot naman sa halos 100,000 individual ang bumisita sa parke ngayong araw. Due to inclement weather, pumalo lang siya ng mga 39,000 yung pinaka-maximum as of 1 a.m. on January 1. Ilan sa ma-enjoy na mga bibisita sa Luneta Park ang musical dancing fountain na nagsisimula ng alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Meron ding mga food stall at tindahan ng mga laruan sa loob ng park. Nagpaalala naman ng pamunuan sa mga bibisita na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran at laging pairalin ang CLAYGO o Clean As You Go. Wala namang naiulat na anumang untoward incidents maliban na lamang sa 11 batang nawala kahapon na agad din namang nahanap at naibalik sa kanilang pamilya. Welcome naman sila lahat dito para may enjoy nila ang park. So everybody's welcome. Bukod sa mga police personnel ay may nakadeploy ding mga tourist police, Coast Guard at Philippine Army sa paligid ng Luneta para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Ilan sa ating kababayan ang sinalubong ang bagong taon sa Quezon Memorial Circle. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Sinulit ng pamilya ni Grace ang bagong taon para magbanding sa Quezon Memorial Circle. Baon nila ang ilang handang pagkain sa medianoche. Napakahalaga po na lalo na kasama yung pamilya, mga bata. Yan po ang napakahalaga at napakasarap sa pakiramdam.
Umaasa sila na magiging matamis ang pagsasamahan nila ngayong 2025. Masaya ring nagsalo-salong pamilya ni Ann. Bihira kasi nila itong magawa dahil abala sa trabaho. Sa akin naman, okay lang basta masaya yung mga bata. Yun lang naman talaga, mga bata kasi. Kinatuwa naman ni Erlinda ang dami ng mga namamasyal sa Quezon Memorial Circle dahil katumbas nito ang malaking kita sa kanyang tindahan. Ngayon, meron na po kasi maagang bukas. Mga bata ang aga nila. Kung maaga ako, mas maaga pa sila eh. Kasi yan yata yung araw ng mga kabataan. Sa lawak na 27 hektarya, patok ang Quezon Memorial Circle sa mga gustong mag-exercise, mag-bonding, mag-food trip at naghahanap ng tahimik na lugar. Sariwang hangin sa Quezon Memorial Circle, kaya perfect ito sa mga naghahanap ng libreng pasyalan. Marami ring maaaring pagkabalahan sa parke. Makikita rin ang Quezon Memorial Shrine kung saan nakahimlay si dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Patuloy ang ginagawang rehabilitasyon ng local government unit ng Quezon City sa Quezon Memorial Circle. Ang QC Circle ay isang child labor free zone kung saan lahat ng tenants, guards, administrative staff at iba pang empleyado ay sumailalim sa pagsasanay sa child rights at child labor. Para sa mga nais mamasyal, bukas ang parke ng alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Nakapagtala ng 9 na sunog sa Metro Manila ang Bureau of Fire Protection sa pagsalubong sa bagong taon. Nasa linya ng telepono si JM Pineda ng IBC para sa Balitang Pambansa. JM? Sila nasa 9 na sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa buong Metro Manila. Kasama na dyan ang 2 sunog na ang pinagmulan ay paputok. Itis ang itinuturong dahilan ng mga residente dahil pumasok na ito sa loob ng bahay. Sabi ng BFP, ang kwitis ay isa sa mga nagiging dahilan ng sunog sa tuwing sumasalubong sa bagong taon. Hindi daw kasi nagagamit ng maayos ng mga tao ang kwitis at ang ilan ay nakalagay lang sa bote, sampayan o sa mga bakal kapag sinisindihan kaya madalas itong hindi nakokontrol. Paalala pa ng mga otoridad na gamitin lamang ang kwitis sa mga open space o open area lamang. Samantala, bulto-bultong mga paputok naman ang nasamsam ng Manila Police District sa iba't ibang lugar ng Manila at tinatayang nasa 60 hanggang 70,000 piso ito na nakuha ng paputok. Pinakamarami nga dyan yung uso ngayon na boga o improvised cannon na kabataan ang madalas gumagamit. Nakatutok rin daw ang MPD sa mga modified motorcycle mufflers na nagsasanhi ng ingay sa kalsada at mga biktima ng stray bullets. Mula sa IBC 13, ako si JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Binuwian ng buhay ang isang vlogger sa Cebu nang masabugan ng paputok sa dibdib at muka. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nakunan pa ng video ng sindihan ng isang lalaki ang dambuhalang paputok na kung tawagin ay bombshell nang bigla itong sumabog na sumambulat sa kanyang muka at dibdib. Sa lakas ng pagsabog ay hindi na nakatayo pa ang lalaki. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima na si John Cyril Remis, isang vlogger, ngunit idiniklarang dead on arrival sa ospital. Samantala, pagpatak ng alas 12 sa Cebu City, kanya-kanyang pasiklaban ng mga biniling paputok ang mga residente. May sayawan pa sa kanilang komunidad. Ayon sa balikbayang si Imelda, itinodo na nila ang kasiyahan lalo't minsan lang sila makumpleto sa selebrasyon. Kasi New Year. And then minsan lang kami umuwi kasi galing California kami. So minsan lang kami nag-New Year dito. Ayon naman sa Cebu City Fire Station, walang naiulat na sunog sa magdamag at maging noong pagsalubong sa Pasko na dahil sa mga paputok. Malaking tulong daw ang kanilang mga isinagawang information dissemination. We claim it as a huge success. This is a testament na ang fire safety is really everybody's concern. No? Bitbit ang mga karaoke at mga nilutong pagkain. Sa dagat naman nagpalipas ng kanilang unang araw ng taon ang magkamag-anak mula sa Barangay Labangon. Kahit simple lang ang handaan, masaya na silang nagtitipon-tipon. Opo, masaya po kami kasi kami po lahat nandito po kami kasi gusto namin masaya ang aming New Year.
Nitong mga nakalipas na araw, kaliwat kanan ng pagpapaalala ng mga otoridad kung paano pananatilihing ligtas at malusog ang pagsalubong natin sa bagong taon. At kapansin-pansin na ngayong unang araw ng Enero sa taong 2025 ay malinis at halos walang kausok-usok na kapaligiran sa Kamaynilaan. Pero kaninang alas 2 ng madaling araw, mausok pa rin ang mga nadaanang lugar sa Metro Manila kahit na maulan-ulan pa. Mayroon ring mga naiwang mga wrapper at container ng mga paputok na nagkalat sa kalsada. Halos lahat ng establishmento, pati na rin ang mga kainan ay sarado kaninang pasado ng hating gabi. Samantala, karamihan sa ating mga kababayan ay mas pinili na lang mag-videoke, mag-inuman at magkainan imbes na magsindi o maglaro ng mga paputok. At dahil rin sa mga programa ng mga lokal na pamahalaan at ilang private establishments na may mga handog na concert, mas pinili na lang ng karamihan na magdiwang doon at manood ng mga libreng fireworks display. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na tutuldukan na nila ang mga usaping hinggil sa rice branding issue. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa sa pinal na nila ngayong Enero ang plano tungkol sa pag-alis sa branding ng mga bigas na nagiging dahilan umano para lituhin ng mga retailer at trader ang consumer sa presyo nito. Mababatid na una nang lumabas ang issue simula noong personal na nag-inspeksyon ang kalihim sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Samantala, pinabibilis na ngayong buwan ng kagawaran ang standardization sa label ng bigas, katuwang ang iba pang mga ahensya. Gayon din ang mas pinaigting na pagbabantay sa presyo nito sa mga merkado at pamilihan. Magbabalik ulit ang Balitang Pambansa. Ako po si Eliseo Toscano, nangyaraan sa Barangay Manubuan. Hindi lingid sa atin na kung walang titulo ang iyong sinasaka o yung lupa, hindi ka talaga makapa-improve. Pero ngayon, makikita man natin na yung pursigi, aming mag-asawa, talagang nandyan na. Kaya nagpasalamat kami dahil dito. Ito ang nagpapalakas sa amin na magtanim upang yung kinabukasan namin masagana. Kaya masasabi ko na itong titulo na ito ay talagang nagpapatibay at saka nagpapalakas sa isang tao. Pero kung wala kang ganito titulo, medyo alanganin ka. Kasi alam natin sa kapanahonan ngayon, mahirap. Mahirap ang mag-improve sa lupa na yung sinasaka. Pero kung mayroon ka ng titulo, lahat-lahat talagang magagawa mo. Kaya malaki talaga ang pasalamat namin. Kung wala kang lupa na siguro na iyong-iyo, hindi ka makapagpupundar ng maganda. Kaya salamat ako sa DAR Municipal Level at sa provincial level, lalong-lalo na sa ating DAR Secretary at sa ating Presidente, mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Titiyakin namin na mananatiling prioridad ang social services. Kasama na rin dyan ang edukasyon ayon sa mandato ng ating saligang batas. Pati na rin ang kalusugan. Sisikapin din po natin na ipagpatuloy at ipapagpapatupad ang ating economic services kasama ang infrastruktura at agrikultura upang mapalakas pa ang ating ekonomiya at malabanan ang kahirapan na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kalamidad. Sa bagong taon, sama-sama tayong mangarap at magsikap para sa mas magandang bukas. Naway maging puno ng tagumpay ang taon na ito para sa bawat Pilipino. Manigong bagong taon mula sa inyong People's Television. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita
at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, ti mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon. PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Daang-daang residente ng bayan ng Burgos sa Ilocos Sur biniyayaan ng iba't ibang infrastructure project, potable water system mula NTF-ELCAC. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Hoya Kimoyog ng PIA Ilocos Sur. Labis ang pasasalamat ng mga residente ng 3 barangay sa bayan ng Burgos, Ilocos Sur sa mga natapos na proyekto sa kanilang lugar. Mas malawak at mas maayos na ngayon ang mga kalsada sa barangay Manabok at Bangbangar dahil sa bagong gawang Farm to Market Road o FMR. Pinagkalooban pa ng isang bagong school building ang mga residente ng barangay Bangbangar at ng isang potable water system para naman sa mga residente ng barangay Luna bilang benepisyaryo ng Support to Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Laking pasasalamat ni punong barangay Sani Dagdag ng barangay Manabok para sa bagong FMR na pinagkaloob sa kanila, lalo na sa mga magsasaka sa pagtransport ng kanilang produkto sa merkado. Dakkel tinaitulong na dito yung farm to market road sa'yo. Lakati panag-access sa iti magpanjay hilin, panagay travel na iti produkto tayo. Lalo na iti manalon, katwat muslinganin nga pa dito man. Nga constituent ko, farmer dami. Kitatan. Katayatan ti panakay travel na dito yung Gayon din si punong barangay Lourdes Escobar ng barangay Luna sapagkat anyay hirap ang mga residente sa paghahanap ng potable water source lalo tuwing tagtuyot. Nagyaman kami launay ma'am, tinatunay ito yung proyekto mi. At least, nasolbar iti problema mi iti danom. Tanato nga ruturan mo kasano, tayak mo na wanted that ti danom. Ham ka nga makakontento nga agusar, ken maka-minimize kuma. Iti bannog damot ken oras nga mapansubasado mo. Ayon sa DILG, aabot na sa 80 proyekto ang natapos, kabilang ang mga infrastructure project, training at financial assistance na naibigay sa probinsya ng Ilocos Sur mula NTF-ELCAC simula 2021. Joy Kimuyog, PIA Ilocos Sur, Balitang Pambansa. Inulunsad ng Department of Science and Technology sa La Union ang Handa Pilipinas para palakasin ang kapasidad mga residente na tugunan ang hamon ng mga kalamidad at sakuna. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kathleen Ramones ng Philippine Information Agency, La Union. Tagumpay na isinagawa kamakailan ng Department of Science and Technology ang kauna-unahang city leg ng Handa Pilipinas sa Thunderbird Resort, San Fernando City, La Union. Ang programang ito ay naglalayong palakasin ang kapasidad ng mga komunidad na harapin ang mga hamon ng sakuna sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon. Ang bilang sa mga tinalakay ang mga makabagong teknolohiya sa pagmonitor sa sakuna tulad ng automated weather stations, early warning systems at geographic information systems na nakakatulong sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa kalamidad. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., sa pamamagitan ng agham at teknolohiya, nais na masiguro na ang bawat Pilipino ay may kakayahan at kaalaman upang protektahan ang kanilang sarili at kanilang pamilya laban sa mga sakuna. We need to make sure that we look at wealth protection, disaster risk reduction, and climate resilience as a driver to achieving wealth creation, sustainability,
and good human well-being, we are achieving the very purpose of building resilience. Nagkaroon din ng mga workshop at aktual na simulation exercises na nagpakita ng koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na opisyal, emergency response teams at mga mamamayan. Layon ng mga ito na mas paigtingin ng kahandaan at kakayahan ng lungsod sa pagtugon sa mga krisis tulad ng lindol, baha, bagyo at sunog. Samantala, ibinahagi naman ni Elizabeth Apple Apilado, isang barangay councilor, na dumalo na malaking tulong ang kanyang natutunan dahil mas nauunawaan nito kung paano gamitin ang teknolohiya tulad ng early warning systems para maprotektahan ang kanilang komunidad. Bukod sa pagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya, binigyang pansin din ang kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya, lokal na pamahalaan at mamamayan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, muling pinatunayan na ang agham, teknolohiya at pagtutulungan ay susi sa pangmatagalang katatagan at kaunlaran ng mga komunidad. Ramdam na natin ang epekto ng climate change, kaya naman dapat tayong magtulungan para sa masandang komunidad. Mula sa Philippine Information Agency, La Union, Kathleen Ramones para sa Balitang Pambansa. Taon-taon ay inaabangan sa isang ospital sa Maynila ang tinatawag na New Year Babies. Kilalanin kung sino ang para sa 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Denise Osorio ng PTV Manila. Eksaktong pagpatak ng alas 12 kanina, ipinanganak ang New Year Baby ng 2025 sa bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Tayuman, Manila. 12:00:01, isang segundo lang ang lumipas. Hindi na mapigilan ang sigla, tuwa at ginhawa nang lumabas mula sa sinapupunan si Baby Alea Jade. Ayon kay Fabella Senior House Office Dr. Jeglen Cruz, si Mommy Lea May Razo ang unang nanganak sa pagsapit ng bagong taon sa bagong Fabella Hospital. Yung New Year Baby brings hope, joy, and perseverance sa pamilya natin, sa community natin, and also as a nation. Dagdag pa ni Dr. Cruz, isa sa pinakamalaking maternal at newborn tertiary hospital ang Fabella sa Southeast Asia. Kaya mahalaga ang pagtatala ng ospital sa mga isinisilang na sanggol sa pagsapit ng bagong taon. At kahit na walang makukuhang incentives ang pagiging isang New Year Baby para sa taon na ito, wala pa rin silang babayaran para sa pagpapaanak. Definitely, wala silang babayaran po dito kasi nga, it's a government hospital. Samantala, matapos makarecover ng kaunti, nakapanayam ko naman ang nanay ng pinakaunang baby ng Generation Beta ng Pilipinas. Ayon kay Mommy Lea, hindi daw niya ine-expect na magiging unang baby ng 2025 ang kanyang anak. January 4 po ang pinaka-baby. Yes po. Sakto talagang January. Giit din ni Lea na sa tamang pagpapalaki pa rin ang gagabay sa kanyang anak kahit nakasama na ang anak niya sa tinatawag na Generation Beta. Well, nasa pagpapalaki naman yan, tilimit na lang yung mga use ng gadgets hanggat hindi pa niya kaya intindihin. Ngayong taon na ang simula ng bagong generation na tinatawag na Generation Beta na ayon sa mga eksperto, lalaki silang napapaligiran ng advanced technology tulad ng Artificial Intelligence o AI, Augmented Reality o AR, at Virtual Reality o VR. Dagdag pa ng mga eksperto, iba na ang kakalakihang methods of education ng mga batang Gen Beta dahil sa pagkakatatag ng blended learning pagkatapos ng pandemya. Nakausap rin natin ang midwife na sumalo kay Baby Alea Jade. Ayon kay May Alipio, ito ang kauna-unahang New Year baby na sinalo niya at ito na ang kanyang pabuenas dahil malayo siya sa kanyang pamilya. Halos maiyak na si May nung ikinuwento niya na nakausap naman niya ang pamilya niyang taga Isabela pa. Okay lang naman po. Masaya po kasi nandito po ako, nakakatulong po ako sa mother. Masaya naman din po. Kahit po malayo po ako sa family po. Ramdam na ramdam ng lahat ang tuwa ni May nung nakalabas na si Baby Alea Jade. Nagsipalakpakan at naghiyawan ng lahat sa delivery room, pati na rin kaming mga taga-media. Samantala, 11 mga mommy ang nanganak kahapon mula 8 a.m. hanggang 11:59 p.m. ng December 31. At para naman sa 2025, 4 na mommy na ang nanganak as of 7 a.m. ng January 1 sa National Maternity Hospital ng Pilipinas. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa.
At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.